Alright mga idol, usapang boxing na naman tayo. Pag-usapan nga lang natin ang ilang kaganapan sa mundo ng boxing. Ngunit bago yan, Subscribe na sa Boxing Club PH. alright mga idol, pag-usapan lang natin saglit itong naging interview sa ating Filipino boxing legend and former 2 Division World Champion, Jerry Fearless Peñalosa. So mga idol, nagkaroon nga po ng interview si Coach Franco Rulloda dito nga sa ating legend na si Sir Jerry Peñalosa. So natanong nga po itong si Sir Jerry Peñalosa kung ano ang masasabi niya sa posibleng bakbakan para sa undisputed super bantamweight title sa pagitan nga po ng ating kababayan na si Marlon The Nightmare Tapales kontra sa halimo ng Japan na si Naoya Inoue. So natanong nga po ni Coach Franco itong si Sir Jerry Peñalosa kung ano nga ba ang dapat gawin ni Marlon Tapales kung sakaling magharap nga sila ni Naoya Inoue. So ayon nga po kay Peñalosa, dapat unang-una merong matibay na stamina itong si Tapales na kaya nga raw umabot hanggang 12 rounds. Pangalawa mga idol ang katawan. So dapat nga raw matibay ang katawan o maganda ang kondisyon nitong si Marlon Tapales kapag nakaharap niya na ang halimo ng Japan. Ayon nga kasi kay Peñalosa, mahusay nga raw kasing dumukot sa katawan itong si Naoya Inoue. At bagamat maraming nga raw ring advantage itong si Naoya Inoue kumpara rito sa ating kababayan na si Marlon Tapales, ayon mismo rito sa boxing legend na si Peñalosa, naniniwala siya na kayang makipagsabayan ni Tapales kapag nakaharap niya na itong halimo ng Japan na si Naoya Inoue. At nang matanong naman siya ni Mr. JC Reyes kung ano ang masasabi niya sa posibleng bakbakan sa pagitan ni former 3 Division World Champion Angas ng Pinas Janriel Casimiro kontra sa halimo ng Japan na Naoya Inoue, agad nga po sinabi ni Sir Jerry Peñalosa na para sa kanya naniniwala siya na itong si Janriel Casimiro ang posibleng makatalo sa halimo ng Japan. So malaki nga po ang tiwala ni Sir Jerry Peñalosa na kayang talunin ni Casimiro itong tinaguriang halimaw ng Japan na si Naoya Inoue. So marami nga lang daw hindi papabor sa kanyang sinabi, pero ayon mismo sa kanya yun ang nakikita niya. So ito nga po yung video clip na nakuha natin kay Coach Franco, pero mga idol credit nga po ito sa YouTube channel ni Coach Franco Rulloda. Mga dapat paghandaan at gawin ni Tapales pag nilabanan niya si Inoue. Tapales kasi magaling din na boksingero Kompleto rin Ang masabi ko siguro na stamina na makipag-compete siya from first to 12 rounds. Tibay for sure. Talagang patibayan niya yung katawan niya kasi alam natin si Inoue talagang magaling mandukot sa katawan Ang galing niya mag-fix sa taas o sa mukha. At biglang biglang kasunod nun sa baba na sa katawan. So talagang tingin ko kaya naman siguro makipagsabayan. So, who knows, baka siyang makauna, maswerte. Pagkatapos nung panalo ni Fulton na yan, hindi pa rin nawawala sa usapan yung yung pinipilit pa rin ng ibang fans na Inoue versus Casimiro pa rin hanggang ngayon Kaya lang mukhang malabo-labo pa rin talaga mangyari yon. Pero kung sakali pong mangyari na yon, ano po yung opinion nyo dun sa matchup na yon? If you ask me, I'll tell you honestly, Casimiro mas malaking chance na manalo. I give you one reason. Si Casimiro kasi talagang malakas. At oo nga raw, malakas daw talaga. Hindi sigurista. Talagang magipag-riske. Is either siyang bumagsak or siyang makataas. So, compare to Tapales, mas malakas Casimiro. Tapales, si Casimiro ang willing mag-engage. Baka hindi pabagsakin mo siya, basta sa kanya, what if ako makauna, may lakas ako. I'm not saying na matatalo si Tapales. If you saying na lakas at hindi sigurista, Casimiro yun. Mayabang So, may papatunayan alam mo yung may pagka-insecure. At saka, alam naman natin, may pagka-fret to si Casimiro Talagang ako, maraming ayaw ni Casimiro. Baka iba ayaw. Ako, aside as a Filipino, gusto ko siya. And beside nun, it's a panoorin Hindi lang siya nagsasalita. Talagang ginagawa yung mga sinasabi niya. Pag hindi niya ginagawa yun, wala na. Baga, ka na lang hanggang trash talk ka na lang. Patuloy siyang mananalo at mabigay ng magandang laban. At lalo na pag impressive yung panalo niya, siyempre, as Pilipino, supportahan natin siya. But for me, Tapales is mas may skills compared to Casimiro. Kaso lang, nangyari si Casimiro, willing magkipag-engage And that's the only way na manalo kay Inoue.
Kasi aminin natin, pag nagipag-picture taking ka sa taas ng ring kay Inoue, talagang babasagin ka dahan-dahan. Si Tapales, baga methodical baga dahan-dahan ka rin yung baga may style magaling, magandang style. Hindi kailangan yung pag si Inoue ang yung kalaban mo, mahirap ma-outbox si Inoue. Unlike si Casimiro, ibang style magkaiba. Si Casimiro parang like sinabi ko, makipag-engage Kasi nga, mayabang medyo gusto niyang may papatunayan Kasi matagal niyang gusto. At personally, I think si Inoue takot kay Casimiro. Among na Pilipino, si Casimiro kinatakutan niya. So kung gusto nyo nga pong mapanood ng buo ang full interview rito kay Sir Jerry Peñalosa, bisitahin nyo lang po ang YouTube channel ni Coach Franco Rulyoda. So hanggang dito na lamang po muna tayo mga idol. Huwag niyo pong kalimutan suportahan itong ating mga videos. Please like, share, and subscribe. And please support boxing. Thank you.